Naramdaman mo na ba minsan sa buhay mo na para bang may kulang? Na para bang hindi pa ito ang buhay na nararapat sa'yo? Na kahit sa paningin ng iba, sa paningin ng karamihan ay ayos ka naman, pero hindi ka masaya. Parang may emptiness inside na hindi mo malaman. Paano kung settled na ang lahat at saka mo ba maramdaman ang pagkulang na yon? At paano kung mahanap mo ang bubuo sa kulang na yon? Susugal ka ba kahit ang ibig sabihin nito ay masisira ang buhay na pinundar, pinanday at pinaghirapan mo? Grabe naman ang kwentong ito. Grabe naman ang tanong na to. Kaya wag na nating patagalin pa. Atin ang uumpisahan at isishare ko na sa inyo ang tampok nating kwento sa araw na to. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Minsan, akala natin, sapat na ang disente, stable, at payapang buhay. Pero bakit kung kailan payapa na ang lahat? Kung bakit sa paningin ng lahat ay sapat na ang buhay mo, ay tsaka ka pa maghahanap ng iba. Tsaka mo pa maramdaman na hindi pala ito ang buhay na pinapangarap mo. Na nagsettle ka lang pala sa isang buhay na pwede na. Dear Mama Mia, ako si Edward, 37 years old at isang graphic designer sa isang digital ad agency. Tahimik lang po at payapa ang buhay ko. Hindi ako kagwapuhan pero maayos naman ako sa aking pangangatawan. Malinis manamit at masipag akong magtrabaho. Sabi nga nila, #boyfriend material daw ako. Pero sa kabila ng lahat ng yun, nagmumura sa utak ko ang tanong araw-araw. Bakit ganito? Bakit parang kulang? Hanggang dito lang ba talaga ang buhay ko? May girlfriend ako, Mama Mia, si Clara. 6 na taon na kami. Mabait si Clara, maaasahan, maganda naman. Pero ewan, pakiramdam ko ay hindi ako masaya sa relasyon naming dalawa. Mama Mia, masaya naman ako nung una kay Clara. Akala ko nga siya na ang tinadhana ng langit para sa akin para makasama ko habang buhay. Pero habang tumatagal, nakakaramdam ako ng kakulangan. Habang tumatagal, nararamdaman ko na hindi ako masaya. Hindi siya masamang tao, pero parang hindi rin siya ang para sa akin. Ramdam mo ba yun? Naramdaman niyo na ba ang ganon? Hindi siya malambing, hindi siya sweet, hindi kami nagkakaintindihan sa mga maliliit na bagay. At kapag nagtatalik kaming dalawa, pakiramdam ko, Mama Mia, ay parang trabaho at responsibilidad lang yun para sa kanya. Na hindi naman umaabot hanggang sa kaniyang puson at puso ang lahat. Kumbaga, walang apoy, walang lambing, walang passion, walang kapusukan. Pero hindi ko siya maiwan-iwan dahil nga sa sinasabi nilang better safe than sorry. At sa totoo lang, Mama Mia, ayoko na ring magsimula pa ulit. Nakakatamad, nakakapagod. At baka iniisip ko na dun talaga papunta ang lahat ng relasyon. Baka magiging boring din talaga sa huli ang lahat. At baka wala na rin talagang ibang darating na mas higit pa kay Clara. Kaya eto ako, kumakapit sa isang relasyong matagal nang hindi nakakapit sa akin.
Isang Biyernes ng gabi, pagod ako galing sa aking trabaho. Umuwi ako sa kondo na inuupahan namin ng girlfriend ko. Nakaupo siya sa sofa at nagti-TikTok. Hi babe, bati ko. Umalik ako sa pisngi niya. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Wala man lang baling ng sulyap. Kumain ka na ba? Tanong ko. Nagpa-deliver na ako. Gutom ka ba? Oo eh. Pero gusto ko sana yung ikaw ang nagluto. Pagod ako babe. Pwede bang next time na lang? Tumango ako at umupo sa tabi niya. Inaasahang yayakapin man lamang niya ako at tatanungin ang nangyari sa araw ko. Pero ayun siya, nakatutok pa rin sa kanyang cellphone. Humahagik-gik sa mga videos na dumadaan sa FYP niya. Napangiti ako. Pilit ang ngiting iyon, pero ang totoo, ang loob ko, Mama Mia, ay unti-unting lumulubog. Gabi na, humiga kami sa kama pero magkalayo ang katawan naming dalawa. Sinubukan ko siyang halikan sa kanyang batok. Tinulak niya ng marahan ang dibdib ko. Next time na lang babe, pagod ako eh, sabi niya. Ilang linggo na niyang sinasabi yung salitang, next time na lang, pagod ako. Hinawakan ko ang sarili ko sa kama at huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay parang nanlilimos ako ng pagmamahal sa isang taong hindi naman marunong magbigay. Kinabukasan noon ay may get-together ang team namin sa agency. Nagpunta kami sa isang bar sa BGC. Noon ko muling nakasama si Jessa, ang bago naming art director. Maganda si Jessa, matalino, palatawa, driven. Pero higit sa lahat, may kung anong oras sa kanya na nakakatawag pansin sa akin. Para bang mapang-akit, na para bang hinihila ako, pero hindi naman niya yun sinasadya. Ramdam mong may kumpiyansa siya sa kanyang sarili, pero hindi yun pagmamayabang. Uy, Edward, bati niya. Ikaw na lang ang kulang. Anong drink mo? Nagda-diet ako eh. Pero sige, red wine na lang. Naupo siya sa tabi ko. Ramdam kong lumapat ang braso niya sa braso ko. Malambot ang boses niya at masarap siyang kausap. Witty, sensual sa pagkilos kahit hindi naman niya sinasadya. Hindi naman siya nang aakit pero ramdam mo ang kilos niya. Habang lumalalim ang gabi ay nararamdaman kong nakatitig na siya sa akin. Edward, may tanong ako. Bakit parang laging wala ka sa mood sa office? Stress lang siguro. At saka napapagod na rin siguro ako sa paulit-ulit na routine. Sa trabaho? Tanong niya. Sa relasyon? Sagot ko naman. Tumango siya. Kung ganun, sana hindi mo na pinipilit kung saan hindi ka naman na masaya. Mama Mia, dahil dun sa kanyang sinabi, ay nag-umpisa kaming mag-usap ng mas malalim na topic dalawa. Hanggang sa nalasing na kaming pareho. Sa elevator pababa ng bar na yon ay tahimik kami pero ramdam kong merong tensyon sa pagitan naming dalawa. Yung katahimikan na hindi naman tahimik ang aming mga katawan. Pagdating sa parking ay hinawakan niya ang kamay ko. Hindi ako agad bumitaw sa kanya. Nagkatinginan kami. Pakiramdam ko ay parang may tanong sa mga mata niya. At ako naman, pinakita ako sa mga mata ko na may pagsuko rin sa loob ko. Matagal ko nang gustong may sumuko sa akin
pero hindi ko lang alam kung papaano. At sa mismong loob ng sasakyan ko, Mama Mia, sa ilalim ng madilim na parking lot, ay hinalikan ko si Jessa. Mainit, mapusok, walang pag-aalinlangan ang halikan naming dalawa. Mabilis ang aming paghinga, mabilis ang paggalaw ng aming mga labi. Naglaplapan kami na parabang sabik na sabik kami sa isa't isa. Hinila niya ako papalapit. Kumandong siya sa akin sa may driver seat. Ramdam ko ang init ng katawan niya na pumaibabaw sa akin. Gusto mo ba to? Tanong niya. Hindi ako sumagot, bagkus ay pinagalaw ko ang mga kamay ko at hinaplos ko ang katawan niya. Matagal na akong walang ganito, Jessa. Bulong ko sa tenga niya. Gusto kong maramdaman na may naglalaway pa rin sa akin, na may nagnanasa pa rin sa akin. At doon kami nagpakawala dalawa. Isang gabing hindi naman namin planado, pero matagal nang kinulong ko sa isipan ko. Isang gabing bawal pero sabik kaming pareho sa isa't isa. Kinabukasan, habang nakatitig ako sa kisame ng kwarto namin ni Clara, pakiramdam ko ay ako na ang pinakamasamang lalaki sa buong mundo. Niloko ko ang girlfriend ko. Alam kong mali ako doon, Mama Mia. Pero bakit tila mas buo ako kagabi kaysa sa 6 na taon na relasyon naming dalawa ni Clara? Napahawak ako sa pisngi ko. Mainit pa rin ang mga ala-ala ni Jessa. Ang init ng mga labi niya. Ang bigat ng katawan niya sa katawan ko. Ang halimuyak ng balat niyang hanggang ngayon ay parang nakalapat pa rin sa ilong at dibdib ko. At ang totoo, Mama Mia, hindi ito isang beses lamang. Hindi ako sigurado kung paano ko natiis na wala ang ganung pakiramdam sa akin sa loob ng 6 na taon naming relasyon ni Clara. Narinig ko ang boses ni Clara habang nagkakape ako sa kusina. Wala siyang makeup, nakapusod at naka-oversized t-shirt na may tatak na lumang university. Okay ka lang ba? Tanong niya. Oo naman, sagot ko. Marang malalim ang iniisip mo eh, anya habang umiinom ng tubig. Tiningnan ko siya. Alam kong iba ang tingin ko ngayon. Hindi dahil may galit ako, kundi dahil may pagkukumpara na ako sa pagitan nilang dalawa ni Jessa. Walang lambing ang boses ni Clara. Walang ningning ang mga mata niya tuwing kinakausap niya ako. At ang pinakamasakit, wala akong nararamdaman na pagmamahal mula sa kanya. Na para bang hindi na niya ako mahal, Mama Mia. Kailan tayo huling lumabas? Tanong ko sa kanya. Nung birthday ko ata, I think. Sagot naman niya. That was 6 months ago, sabi ko. Bakit mo naman naitanong? Wala lang. Sagot ko sabay inom ko ng aking kape. Namimiss ko lang yung tayo. Hindi siya nakasagot. Tila nagbibingi-bingihan sa panibagong usaping ayaw na naman niyang harapin, Mama Mia. Lumipas ang mga araw. Hindi kami nag-usap ni Clara ng mahaba. Kapag nag-uusap kami, puro tungkol sa bills, sa groceries at schedule. At habang lalong lumalamig ang tahanan ko na kasama siya, ay lalo namang umiinit ang pagitan naming dalawa ni Jessa. Edward, tawag niya habang lumalakad ako sa hallway ng opisina. May ipapakita ako sa iyo sa studio. Tulungan mo naman ako doon. Pagkapasok ko sa loob ng maliit na creative space sa dulo ng koridor ay sinara niya ang pinto. Nakatalikod siya sa akin habang nilalatag ang mga mock-ups. Pero iba ang tensyon. Tahimik at mabigat. Lumapit siya, nilapag
ang isang papel sa mesa. Okay ba to? Napatingin ako sa mata niya. Napatingin ako sa kanya. Okay ka ba? Tanong ko. Tumango siya. Ikaw yata ang hindi okay eh, sagot niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa matalinghaga niyang sagot sa akin. Pilit mong binabalik ang sarili mo sa relasyon na alam mong hindi ka naman na masaya. Pero kapag andito ka sa opisina, ramdam kong buhay ka. Hinawakan niya ang mukha ko. Malamig ang palad niya pero dumiretso ang init sa batok ko. Sana, Edward, wag mo lang akong gawing libangan. Kasi kahit bawal, ako na yung nagsisimulang umasa sa setup nating dalawa. Wala akong naisagot. Hinawakan ko lang ang bewang niya. Dahan-dahan siyang inilalapit sa akin at muling nagtagpo ang mga labi namin. Ito ang klase ng halik na may tanong, may takot pero may pag-asang mahirap isuko. Pag-uwi ko ng gabing yun, hindi ako mapakali. Nakahiga si Clara, nakatalikod sa akin. Gusto ko sanang hawakan ang balakang niya, tabihan siya at yakapin ng mahigpit pero natatakot akong baka itulak na naman niya ako palayo. Na baka maramdaman ko na naman na wala akong halaga sa kanya. Umupo ako sa gilid ng kama at tinitigan lamang siya mula sa likod. Walang alam si Clara sa mga nangyayari sa puso, isipan at katawan ko. At hindi ko rin alam kung gusto ko pa ba siyang makaalam nito. Kasi kung malaman niya, baka masaktan siya. Pero kung hindi ako aamin, ako ang patuloy na masasaktan ng aking konsensya. Bilang art director, niyaya ako ni Jessa sa isang design convention sa Tagaytay. Officially, for work siya. Pero unofficially, para sa aming dalawa, ito ang takas namin. Ito ang escape namin. Isang gabi sa isang hotel, isang gabi ng walang tanong, walang guilt at wala kaming iniisip na ibang tao. Nang matapos ang seminar ay nag-check-in kami sa parehong kwarto. 2 single beds, pero pareho naming alam kung ano ang mangyayari sa loob. Tumayo siya sa harap ng salamin, nagtanggal ng kanyang hikaw habang nagsusuot na ng manipis niyang nightgown. Sigurado ka ba? Tanong niya. Dapat pa ba akong hindi sigurado dito? Hindi mo pa siya iniiwan eh. Tama ka, hindi pa. Pero baka ikaw ang dahilan kung bakit ako kailangan ng bumitaw sa kanya. Lumapit siya. Nilagay niya ang kamay niya sa dibdib ko. Edward, kapag kasama kita, hindi ako sobra. Hindi rin ako kulang. Sakto ako para sa'yo. At ramdam kong ikaw rin para sa akin. At doon ay walang iniwan ni isang saplot sa pagitan naming dalawa. Nagalikan kami sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampshade. Mabagal, mainit at mapusok, pero buo. Hindi ito isang one-night stand lamang. Ito ang tunay na uhaw sa haplos, sa init at pangunawa. Kinabukasan, habang bumabaybay kami ng highway pauwi na ng Maynila, ay mahigpit ang kapit ni Jessa sa kamay ko. Pero ako, hindi ko alam kung papaano ko haharapin ang susunod na linggo. Hindi ko alam kung papaano ko sasabihin kay Clara na may mahal na akong iba, na hindi ko na kayang magtiis para lang hindi makasakit. Pero ang mas masakit, Mama Mia, alam ko, una akong masasaktan sa pagpili ko sa sarili ko. There's no easy way to break somebody's heart, ika nga nila. Paano mo ba sasaktan ang isang taong nakasama mo sa loob ng 6 na taon? Hindi ko inakala na mahirap palang tumahak sa daang alam mong ikaw mismo ang may gawa. Pagbalik namin ni Jessa sa Maynila mula Tagaytay ay biglang bumagal ang oras.
Minsan gusto kong bumilis ang mga araw para matapos na ang lahat. Pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang gusto kong matapos na. Ang relasyon ko ba kay Clara? O ang relasyon ko kay Jessa na nagsimula lang sa init, pero ngayon ay parang hindi ko na kayang mawala. Sa bahay, parang lahat ay scripted. Mga tanong na anong ulam mo? Okay lang ako? Gusto mong lumabas? May ginagawa ako. Kahit simpleng hapunan, wala ng kwentuhan. Mas marami pa kaming tahimik kesa sa mga panahong nagsasalita kaming dalawa. Para kaming dalawang strangers na lang na nasa loob ng iisang bubong. Minsan umuuwi akong late, minsan siya naman. Pero wala nang tanungan kung bakit, kung saan galing. Parang pareho kaming ayaw nang masaktan sa katotohanang baka hindi lang ako ang may lihim, Mama Mia. Minsan, sumasagi din sa isip ko na baka pati rin si Clara ay may iba na rin siya. Karma ba ito? O pinagsaluhan lang naming dalawa ang isang relasyon na matagal nang wala sa wisyo? Isang relasyon na matagal nang walang spark at wala nang patutunguhan. Huwag ka na munang umuwi. Text sa akin ni Jessa. Maulan nung gabing yon, nasa opisina ako. Overtime ko, no? Pero ang totoo, umiiwas lang ako kay Clara. Nandito ako sa apartment. Pwede ba kitang makita? Pangalawang mensahe ni Jessa sa akin. Kaya mula sa trabaho ay nag-out na agad ako at dumiretso ako sa kanya. Pagpasok ko ay naamoy ko kaagad ang niluluto niyang ginisang ampalaya na may itlog. Tapos naghain siya. May kanin din. Simple pero matagal ko nang hindi naramdaman ang ganitong uri ng pag-aalaga. Gutom ka na siguro, sabi niya. Naka-t-shirt at panty lang at basa pa ang buhok na alam mong kagagaling lang naligo. Hindi ko alam kung gutom nga ako sa pagkain o sa kanya, Mama Mia. Umupo ako sa sofa habang sinusubuan niya ako ng mainit na kanin. Bakit parang pagod ka? Tanong niya. Pagod na ako, Jess. Saan? Sa kanya o sa sarili mo? Napahigpit ang hawak ko sa hawak-hawak niyang kutsara. Hindi ako nakasagot. Binitawan niya ang kutsara at tumabi siya sa akin. Hinawakan niya ang balikat ko at pinaling ang mukha ko para mapaharap sa kanya. Dito, Edward, pwede kang maging mahina. Hindi mo kailangang magpanggap. At doon tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung dahil sa awa ko sa sarili ko o dahil sa dami ng panahong tiniis ko ang hindi dapat na pagtrato sa akin. Pinahiga niya ako sa kandungan niya nung tapos na kaming kumain habang hinihimas niya ang buhok ko. Tila ako bata na inaalo at minamahal at binubuo niyang muli. Pero kahit buo ako sa kanya, bakit pakiramdam ko ako pa rin ang may kasalanan? Bakit pakiramdam ko ako pa rin ang kontrabida? Habang nakahiga kami sa kama niya, ang mga katawan namin ay tila isinukob ng kalmadong lamig ng aircon at lambing ng bawat haplos. Kung tuluyan mo siyang iiwanan, anong balak mo sa akin, Edward? Tanong niya. Hindi ako agad nakasagot. Tumingin ako sa kisame at pinili kong magsabi ng totoo. Hindi ko pa alam, sagot ko sa kanya. Ganun ba ako kababa para hindi mo ako kayang siguraduhin? Huminga ako ng malalim. Hindi ka ang mababa, ako. Kasi kahit anong gawin ko, pakiramdam ko kulang pa rin ako. Humarap siya sa akin. Hinarap niya ako sa kanya. Hindi mo kailangang puna ng mundo ng ibang tao, Edward. Unahin mo na muna ang sarili mo. Tumango lang ako. Tapos inabot ko ang labi niya at naghalikan kami ng marahan. Ang halik na yon ay hindi dala ng kasabikan, kapusukan o karahasan. Kundi dala ng takot na baka yun na ang huling halikan naming dalawa.
Pagkatapos noon ay lumipat kami sa kwarto. Sa ilalim ng kumot, walang saplot ang mga puso't katawan namin. At sa bawat pagdampi ng balat namin sa isa't isa, ay mas lalo kong naiintindihan kung anong klase ng pagmamahal ang dapat ay noon ko pa piniling ipaglaban. Hindi lang kasi katawan ang hinahanap ko. Naghahanap din ako ng isang kanlungan at isang tahanan. Kinabukasan, Mama Mia, umuwi ako. Maaga, mabigat ang loob ko. Pagbukas ko ng pinto ay gising na si Clara. Nakaupo sa dining table, may hawak na laptop pero wala siyang tinapos na trabaho. Nakatitig lang siya sa akin. Galing ka sa kanya, no? Mahina niyang tanong. Biglang tumahimik ang buong mundo ko. Ano? Anong sabi mo? Tanong ko. Alam ko na, Edward. Matagal na. Teka, hindi ako natapos ang sasabihin ko. Huwag mo na akong gawing tanga, sabi niya. Nangingilid ang mga luha sa kaniyang mga mata. Pero alam mo kung anong mas masakit? Hindi yung niloko mo ko, kundi yung pinilit kong magstay kahit ako na lang ang humihila sa relasyong ito. Naupo ako sa mga sinabi niya. Hindi ko kinayang tumayo, Mama Mia. Matagal na akong napapagod. Pero akala ko sapat na yung mahal kita. Sapat na yung mahal kita na hindi ka mapapagod sa akin at sa relasyon natin, pero mali pala ako. Clara, Edward, don't get me wrong. Hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa sarili ko kasi tinanggap ko ang isang relasyon na mababa pa kaysa sa deserve ko. Tinanggap kita kahit hindi ka deserving sa akin. Mama Mia, dun nagbalik sa akin ang lahat. Oo nga pala, it takes two to tango. At hindi lang pala si Clara ang may pagkukulang sa relasyon naming dalawa. Ako din pala. Kinabukasan ay nagsimula na akong mag-empake. Walang sigawan, walang habulan, walang eksenang para sa pelikula, walang lumuluhod na nagmamakaawa. Tahimik lang. Pareho naming alam na tila yun na yata ang dulo ng relasyon naming dalawa. At habang isinasara ko ang pinto ng bahay na yun, naramdaman kong hindi lang yun pinto ng bahay, kundi pinto rin ng lahat ng pagkukunwari naming dalawa. Pareho pala kaming hindi na masaya. Pareho pala kaming pinilit na lang na makisama sa isa't isa dahil yun ang convenient, dahil yun ang nakasanayan. Pero hindi pala dahil doon kami lumiligaya. Lumipat ako sa maliit na unit malapit sa opisina. Simpleng space lang yun. Walang masyadong gamit, pero may bagong hangin. Bagong salita. Si Jessa, hindi ko agad tinakbuhan. Hinayaan ko munang ako lang muna sa bagong simula ito. Sa bagong simula na ito. Ayokong tumalon muna sa isang relasyon patungo sa panibago. Kailangan ko munang buuin ang sarili ko. Kailangan kong matutong piliin muna ang sarili ko at kailangan kong kilalanin muna ang sarili ko kung ano nga ba talaga ang totoo kong gusto bago ako pumili ng ibang tao. Hindi madaling buuin ang sarili mula sa pagkawasak na ikaw rin naman mismo ang may gawa. Araw-araw akong gumigising sa bagong unit kong tahimik, malamig at walang amoy ng ibang tao sa kutson na hinigaan ko. Walang amoy ni Clara, wala ring amoy ni Jessa. Amoy ko lang. Ako lang mag-isa. Pero sa unang pagkakataon, Mama Mia, sarili ko lang din ang iniintindi ko. Uy, Edward, inom daw, sabi ni boss Friday night. Aya sa akin ni Ramon isang araw na office mate ko. Ngumiti ako ng pilit. Pas muna ako bro, may inaasikaso lang akong importante.
Sa totoo lang, Mama Mia, wala naman talaga akong inaasikaso. Pero ang totoo, tinatamad lang talaga akong gumawa ng mga ganong bagay. Dati ang saya ko kapag may alak, may babae at may ingay. Ngayon ang hinahanap ko ay katahimikan, totoong kapayapaan. Totoo na ako ngayon sa sarili ko o baka sinusubukan ko lang na maging totoo. Pero kahit gaano ko papilitin, nararamdaman ko pa rin na parang may kulang. Hanggang sa muling nagparamdam sa akin si Jessa. Kamusta ka na? Napangiti ako. Sa wakas, siya ang unang nag-reach out. Siya ang unang nag-text. Ayos lang naman, tahimik. Ikaw? Reply ko sa kanya. Mabuti din naman, busy sa trabaho. Miss na kita, sabi niya. Tumigil lang ako sandali. Miss kita? Simple lang pero ramdam kong may bigat. May linyang hindi mo ibabato sa taong hindi mo gustong balikan. Gusto mo ba akong makita ulit? Oo, pero ayokong muling tayong magkita kung ikaw ay hindi pa rin buo mula sa pagkabasag mo. Sagot niya. Napahinto ako sa pagbabasa. Tama siya. Hindi ka pwedeng magmahal ng buo kung durug-durug ka pa. Isang gabi, dumaan ako sa lugar kung saan kami madalas magkita ni Jessa. Yung maliit na coffee shop na nasa harap lang ng apartment niya. Doon kami madalas tumambay kapag tapos na kaming dalawa sa pagpapainit at pagpaparaos ng aming mga katawan. Umupo ako sa loob ng coffee shop na yon, umorder ng kaping mainit. At habang hawak ko ang tasa, binalikan ko ang bawat tawa, halik, at bulong at haplusan na pinagsaluhan namin sa sulok na ito. Naalala ko nung gabing umiyak ako sa kandungan niya, kung paanong walang tanong ay tinanggap niya ako. Pero ngayon, kaya ko pa bang bumalik sa kanya na ako na dapat ang nakatanggap na sa sarili ko? Sinubukan kong sulatan si Jessa, hindi sa chat, hindi sa text, kundi sa papel. Jessa, naging totoo ka sa akin mula simula. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa damdamin. Ikaw ang nagpakita sa akin kung paano dapat mahalin. Pero sa panahong yun, hindi pa ako handa. Ako'y nagkulong sa isang relasyong safe na. Sa relasyong hindi ako kailanman pinili, kundi ako ang natira. At alam kong pinili mo akong mahalin kahit ako ay durog. Ngayon ako'y bumabalik hindi para ulitin ang luma. Gusto kong magsimula ng bago. Kung ako ay mamahalin mong muli, sana ay buo na ako sa panahon na yon. Edward. Mama Mia, hindi ko yun pinadala, hindi ko yun binigay sa kanya. Bagkus ay iniwanan ko yun sa loob ng drawer ng opisina ko na nakalock. Hindi pa siguro panahon. Isang gabi, pag uwi ko galing trabaho ay may naghihintay sa labas ng unit ko. Walang iba kundi si Jessa. Nakaitim siyang dress, manipis lang ang jacket na suot niya. Basa ang buhok niya na tila ba galing sa ambon. Tumigil ang buong mundo ko nung makita ko siya ulit. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin, Mama Mia, na nag-resign pala si Jessa sa kumpanya at naghanap ng ibang trabaho para raw makapili ako ng tama at totoo. Hindi ako makatiis sabi niya. Gusto kong marinig kung anong ikaw na ang babalik sa buhay ko. Tahimik akong lumapit, binuksan ko ang pinto ng unit at hinayaan ko siyang pumasok. Walang sali-salita. Pagpasok niya ay naghubad siya agad ng sapatos, umupo sa gilid ng kama at tumingin sa akin. May tanong lang ako, Edward. Sa dami ng pagkakataong pwede kang piliin, bakit ngayon mo lang pinili ang sarili mo? Lumapit ako at umupo sa tabi niya.
hinawakan ang kamay niya. Dahil ngayon ko lang nalaman kung sino ako. At ngayon ko lang nalaman kung papaano ka dapat na mahalin, Jessa. Sa totoo lang, Mama Mia, kahit pinilit ko ang sarili ko noon, ay hindi ko siya makalimutan. Hinahanap-hanap ko pa rin ang init ng kaniyang katawan, ang lambing ng kaniyang mga mata sa gitna ng dilim, ang ungol niyang tila dasal sa bawat halik ko sa kaniyang buong katawan. Pero ngayong gabi, hindi na lang ito basta pagtatalik ng dalawang taong nag-iinit. Ito ay pagbawi. Dahan-dahan ang lahat, ang bawat kilos ng aming mga kamay. Hinubad ko ang suot niyang damit, hindi sa pagnanasa, kundi may paggalang. Hinubad ko rin ang sarili kong pagdududa, pagkukunwari at pag-iwas sa kanya. At sa ilalim ng liwanag ng maliit na lampshade, nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Kung ako'y mamahalin mong muli, bulong ko sa tenga niya habang nakapatong ako sa kanyang katawan. Sana ay buo tayo pareho. Hinagkan niya ako ng mahigpit at mapuso. At ang gabing yun, hindi na lang siya basta kasiping, kundi kasama na. Hindi ko na siya niyakap para sa pansamantalang init. Niyayakap ko na siya bilang babae na karapat dapat mahalin at sambahin. At ako bilang lalaki ngayon lang natutong pumili ng tama. Pagising ko kinabukasan ay nasa tabi ko pa rin siya. Wala akong naramdamang guilt, wala na rin akong naramdamang takot. Dahil sa wakas, Mama Mia, ako ay malaya na sa pagpili ng mas deserve kong relasyon at mas deserve kong babae. Hindi siya perpekto. Alam kong hindi rin naman ako perpekto, pero ang meron kaming dalawa ay puro katotohanan lamang. May mga umagang masarap bumangon hindi dahil sa naghihintay na kape, kundi dahil sa damdaming hindi mo na kailangan pang itago. Umagang hindi mo na kailangang magsinungaling para lang masabing okay lang ako. Eto na yon, ang umagang kasama ko si Jessa at walang ibang babae sa likod ng isipan ko kundi siya lang. Habang nagkakape kami sa balcony ng unit ko, ay nakaduster lang si Jessa at ako naman ay nakaboxers pa. Sapat na ang katahimikan na yon. Wala kaming kailangang sabihin para maiparamdam ang gusto namin, na gusto naming naroon kami para sa isa't isa. Anong plano mo? Tanong niya habang sinusuyod ng daliri ang baso ng tubig na hawak niya. Plano ko? Napatingin ako sa kalangitan. Simula ng buhay na alam kong matagal ko nang dapat pinili. Ngumiti siya at humalakhak ng mahina. Gusto ko yan. Basta wag mo na akong iwan kapag natutunan mong mahalin ng buo ang sarili mo, ha? Tanga lang ang bibitaw sa'yo, Jessa. Sagot ko habang hinahaplos ang likod niya. Ang hindi ko inaasahan, Mama Mia, 1 linggo matapos ang muli naming pagniniig ni Jessa, ay nag-text sa akin si Clara. Alam ko na kayong dalawa na. Sana lang alam mong ikaw ang sumira sa sarili mong pamilya. Pinili mong maging masaya habang ako ay nagtitiis para sa anak nating dalawa. Oo, Mama Mia. May anak kaming dalawa ni Clara. Yun din ata ang naging dahilan kung bakit nagsimula ang pagbabago sa relasyon naming dalawa noon. Ang totoo, nasaktan ako dun sa text niyang yun. Hindi dahil sa gusto ko pa siyang balikan, kundi dahil alam kong may anak kaming hindi pa nakukuha ang totoong nangyayari sa kaniyang mga magulang. Si Clara, bulong ko kay Jessa habang binabasa ang text. Tatakbuhan mo ba ulit? Tanong niya. Diretsahan ang tanong na yon. Humiling ako. Hindi na.
kailangan kong harapin to. Pero hindi para balikan, kundi para ayusin kung ano man ang natira. Dinalaw ko ang anak namin na si Calvin sa bahay ni na Clara. Walang sigawan, walang gulo, tahimik lang. Binuksan ni Clara ang pinto, nakasuot siya ng simpleng t-shirt at pajama. Mukhang pagod pero hindi naman galit ang kaniyang tingin sa akin. Pwede ba kitang kausapin? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa anak namin sa loob na naglalaro sa sahig. Basta wag kang magbitaw ng pangakong hindi mo naman tutuparin, Edward. Umupo kami sa sala. Pinapanood ko lamang si Calvin mula sa malayo, tsaka ako nag-umpisang magsalita. Clara, kahit anong galit ang meron ka sa akin, hindi ko itatanggi na oo, ako ang unang sumira sa ating pamilya. Pero gusto kong bumawi bilang ama, hindi bilang iyong kinakasama. Tahimik siya. Tumulo ang luha na isang patak mula sa mata niya, pero hindi siya tuluyang umiyak. Hindi ako perpekto, Edward. Pero lagi akong may pag-asa sa puso ko na baka isang araw ay babalik ka. Hindi ko akalaing kay Jessa ka rin pala talaga babalik. Hindi ito tungkol sa kung sino ang panalo o talo, Clara. Sagot ko. Pero para sa anak natin, sana maging kampante kang nandito ako ngayon at hindi mawawala sa buhay niya. Tumango siya. Sige, pero sa isang kondisyon. Huwag mong ililihim kay Calvin kung sino si Jessa sa buhay mo. Kung magiging parte siya ng buhay mo, dapat alam to ng anak mo. Kinabukasan, sa isang park ay dinala ko si Calvin para ipasyal. Habang nasa swing siya ay nilapitan ni Jessa ang bata at ngumiti. Hello, Calvin. Ako si Jessa, kaibigan ng daddy mo. Pwede ba kitang samahang maglaro? Nginitian siya ni Calvin at tumango. Walang komplikasyon sa isipan ng isang bata, Mama Mia. Pero sa likod ng lahat ng yon, naramdaman kong tama lang ang hakbang ko. Dahil ngayon, hindi na ako nagtatago. Hindi na ako nahihiya sa pagpili ko. Nagsimula akong tumanggi sa mga overtime. Tinanggap ko ang mas mababang sahod at posisyon para lang makasama sila. Siyempre, si Jessa. At siyempre, dapat may oras din ako para sa sarili kong anak. Sabi ng iba, sayang daw. Sayang dahil hindi man pa naman daw ako sa trabaho ko. Sayang daw dahil hindi raw laging kumakatok ang oportunidad. Bakit ko daw pinili ang lesser job kung mas malaki naman ang kaya kong kitain? Kung mas malaki naman ang potensyal ko? Simple lang ang sagot ko, Mama Mia. Kasi ayokong maulit muli ang nangyari dati. Ayokong maulit muli ang nangyari sa relasyon namin ni Clara. Akala ko kasi dati mas importante ang mataas na posisyon, ang mataas na sahod, kaysa sa oras mo kasama ang taong mahal mo. Isang gabi habang nasa loob kami ng unit ko, hubot-hubad si Jessa sa kama. Hindi agresibo ang tingin niya, kalmado, buo at mapagpaubaya. Hindi ito gaya ng dati. Hindi na ito gantihan, sex. Hindi na ito tagong aliw at pag-iinit. Ito na ang kasiping kong hindi ko itinatago. Ang babaeng kahit anong itsura niya, kahit saan pa kami ay proud akong hawakan ang kamay niya at ipagmalaki siya sa buong mundo. Umalik ako sa leeg niya, dahan-dahan. Dinadama ko ang tibok ng puso niya habang nakadagan ako sa kanya. At nang sabihin niya ang mga salitang, mahal kita, wala na akong pag-aalinlangan pa. Ito ang laman ng buhay na alam kong dapat ay pinili ko noon pa. May mga araw noon na akala mo tahimik na ang buhay mo, Mama Mia. Pero sinusubok ka pa rin pala talaga.
Hindi ng ibang tao, kundi minsan ng sarili mong paniniwala. Ganito ang naramdaman ko sa mga sumunod na mga linggo sa buhay ko. Akala ko noon, Mama Mia, tapos na ang lahat ng gulo. Pero ang katotohanan, may mga laban pala na nagsisimula pa lamang. Ano ba tong naririnig ko, ha, Edward? Iniwanan mo raw si Clara para sa babae na naging kabit mo? Boses ng ama ko yun sa telepono. Bihira lang tumawag ang ama ko sa akin. Bihira lang mga musta. Kaya akala ko pangangamusta yun. Pero hindi pala. Matigas ang tono at boses niya. Hindi nagtatanong, kundi nang huhusga kaagad. Hindi siya kabit. Matagal na kaming wala ni Clara. At isa pa, hindi ko naman siya asawa. Pero may anak kayo, Edward. At ang pamilya, hindi mo dapat basta-basta nilalampasan ng dahil lang sa kalandian. Masakit, lalo na't alam mong pinaninindigan mo na ngayon ang mga desisyong dati mong tinakasan. Kung pakakasalan mo yung babae mo, huwag kang umasa ng suporta galing sa amin ng mama mo. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Hindi ko po kailangan ng suporta niyo pa. Ang kailangan ko lang ay respetuhin niyo ang pinili ko. Respetuhin niyo na pinili kong mas maging totoo sa sarili ko. Mama Mia, alam ko, sa pagiging sobrang konserbatibo ng pamilya ko, bagay na sinisi ko dati kung bakit matagal akong nagtiis sa isang relasyong walang kasiyahan. Alam kong hindi nila matatanggap ang desisyon ko na samahan at gawing karelasyon si Jessa. Doon pa lang nagsisimula ang lahat ng gulo. Hindi ko alam kung bakit, pero isang gabi, nagkaharap sina Clara at Jessa sa labas mismo ng unit ko. Hindi ko alam kung sino ang tumawag sa isa. Pero saktong pagdating ko mula sa trabaho ay nandoon na sila. Alam mo bang hindi lang pamilya ang sinira mo, kundi dangal ko rin? Tanong ni Clara. May hawak pang supot ng mga laruan ni Calvin. Wala akong sinira kung wala ka ng pinaninindigan, Clara. Hindi ko siya inagaw sa'yo. Siya mismo ang umalis sa poder mo at siya mismo ang lumapit sa akin. Hindi rin naman kayo mag-asawa, hindi ba? Pero alam mong may anak kami. Alam mong may responsibilidad siya sa akin. Sino ba ang tumanggi sa kanya nung gusto niyang ayusin ang relasyon ninyo, ha? Sino ba ang pinili na lang o pinipili na lang siya kapag convenient? Sino ba ang hindi siya pinahalagahan? Pinigilan ko silang mag-away. Tama na yan, sigaw ko. Huwag kang magsalita dyan, Edward. Sabay nilang sabi. At oo, Mama Mia, alam kong pareho silang may punto. Napatingin ako kay Jessa. Alam kong hindi mo dapat binabangga ang nakaraan ko. Pero salamat kasi hindi ka umaatras. Pagkatapos noon ay tumingin ako kay Clara. Sabi ko, hindi kita iniiwan bilang ina ng anak ko. Pero bilang kinakasama, matagal na akong nawala. Hindi ko alam kung napansin mo o binaliwala mo lang talaga. Pagkatapos noon ay pumasok kami ni Jessa sa unit ko. Tahimik siya habang nagbibihis. Seryoso. Tumayo siya sa harap ko habang ako ay nakaupo sa gilid ng kama. Sigurado ka pa rin ba sa akin kahit may ganyan akong dalang gulo? Tanong niya. Tumango ako. Mas sigurado pa ako sa'yo kaysa sa sarili kong apelyido. Tumawa siya pero may luha sa gilid ng kaniyang mga mata. Kung magtatayo-tayo ng bago, Edward, gusto ko yung buo ka. Hindi yung laging bumabalik ka sa mga alaala ng luma. Tumayo ako. Hinubad ko ang suot kong polo, sinunod ang undershirt, at hinawakan ko ang kamay niya at dinala sa dibdib ko. Nararamdaman mo ba yan? Hindi na yan tumitibok para kay Clara. Tumitibok na yan para sa'yo.
Hindi ko na maalala kung sino ang unang humalik sa aming dalawa. Ang sigurado ko lang, bawat haplos, bawat halik ay hindi galit at hindi basta-basta libog lamang. Ang dila niyang humahagod sa katawan ko ay parang nagpapahid ng pangunawa. Ang mga kamay kong gumapang sa likod niya ay hindi na naghahanap lang ng init. Naghahanap din ito ng mas malalim na kaugnayan sa pagitan naming dalawa. Nang pumatong na siya sa akin ay hindi ako umalma. Hinanap niya ang mga mata ko at nagsalita sa pagitan ng kaniyang mga buntong hininga. Kapag sinabi mong mahal mo ko, panindigan mo. At paulit-ulit kong binubulong sa tenga niya habang dumidiin ang bawat salubong ng aming mga katawan. Mahal kita, mahal kita, mahal kita. Ilang linggo ang lumipas at unti-unting natanggap ni Calvin ang presensya ni Jessa sa buhay ko. Nagkasama sila sa isang family day sa school. Walang label, walang pressure, basta magkasama. Sa isang activity, pinasulat ang mga bata ng mga taong gusto nilang makasama palagi. Pinakita ni Calvin sa akin ang papel niya. Si Daddy at si Tita Jessa. Hindi ako makaimik. Tiningnan ko si Jessa at nakita kong pinipigilan niya ang sarili niya sa pag-iyak. Niyakap ko si Calvin at bumulong. Okay lang ba yun sa'yo, anak? Sabi ko habang hawak ang maliit niyang kamay. Opo. Yun ang pinakamagandang sagot na narinig ko mula sa kanya. Maraming nagsasabi sa akin, sayang ka. Maraming nagsabi na pwede ka pa sanang umangat. Pero ano ba ang silbi ng taas kung wala ka namang pinagmamalaking tinatapakan? Pinili kong bumaba para makita ko kung sino ang handang samahan akong tumayo mula sa ilalim. At natagpuan ko nga si Jessa. Hindi sa pataas kundi sa gitna, kung saan pantay-pantay kaming lumalaban para sa pag-ibig na totoo. Hindi ako tumigil para lang magpahinga. Tumigil ako para tanungin ang sarili ko kung saan ba ako patutungo. Dahil kahit pa naging totoo ako sa sarili ko, hindi ibig sabihin noon ay tapos na ang lahat ng laban. Minsan, mas mahirap pa ang pagsisimula ng panibago kaysa sa pagtatapos ng mali. Simula nung magkaharapan sina Jessa at Clara, naging usap-usapan ako doon sa building na tinitirhan namin. Laging may mga matang sumusulyap kapag naglalakad ako papunta sa unit ko at palabas. May mga kapitbahay na biglang na lang tumatahimik kapag napapadaan ako. Ang dami namang babae. Diyan pa talaga sa dati niyang boss. Bulong nung isa. Alam mo, wala na talagang tiyak sa mga lalaki ngayon. Lahat na ata naglolo ko eh. Sabat pa ng isa. Pero kahit naririnig ko yun, hindi na ako umiimik. Hindi dahil sa naduduwag ako, kundi dahil alam kong hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa kahit na sino. Dahil para sa unang pagkakataon, inuuna ko na ang sarili ko. At may isang tao din na handa akong panindigan kahit ano pa man ang mangyari. Nag-resign ako sa dati kong trabaho dahil pinag-uusapan na rin ako doon, Mama Mia. Lalo pa nung nalaman nila ang tungkol sa aming dalawa ni Jessa. Siyempre dati kaming magkasama sa iisang trabaho kaya pinag-uusapan talaga kami ng husto. Nag-apply ako sa isang bagong kumpanya bilang graphic designer. Mas maliit ang sahod pero mas malapit naman sa bagong bahay na kinuha namin ni Jessa. Pinili ko ito dahil gusto kong maging present para kay Calvin. Gusto kong samahan siya sa mga school event niya, sa check-up niya, sa araw ng pagkuha ng report card niya. Pinili ko ring umalis dun sa unit ko, Mama Mia, dahil ang gusto ko ay protektahan si Jessa at ang anak ko. Isang hapon, habang naghihintay kami sa guidance office, ay tinanong ako ng anak ko, Daddy, bakit lagi kang kasama ngayon? Di ba dati lagi kang wala? Tinitigan ko siya. Kasi dati anak, akala ko mas importante yung trabaho kaysa sa oras ko sa'yo. Daddy, ganito ka na lang lagi ah. Mas masaya kasi yung ganito eh.
Napangiti ako at sa unang pagkakataon ay naramdaman kong buo ako, hindi lang bilang isang lalaki, kundi bilang isang ama. Hindi kailangan ng mas mataas na sahod o magandang sasakyan. Kailangan mo lang ay maging nandyan ka at present ka sa buhay ng anak mo. Isang gabi, habang kami ni Jessa ay tahimik na kumakain ay bigla akong napatigil. May naalala ka ba sa dating ikaw? Tanong niya. Oo, lahat ng pagkukulang ko. Lahat din ng pagkakamaling pinili ko. Kung babalik tayo sa panahong yon, pipiliin mo pa rin ba ako, ha Edward? Pipiliin kita ng mas maaga. Ngumiti siya. Ako rin. Pero hindi ako sigurado kung pareho pa rin tayo ng kinahinatnan kung hindi ka dumanas sa sobrang sakit. Mahal, masakit ba maging second choice dati? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot kaagad. Tumayo siya at lumapit sa akin, yumuko para halikan ako sa labi. Walang pagdududa, walang pagkukunwari. Oo, nasaktan ako dati. Pero sa mga panahong kasama kita, alam kong hindi mo ako second choice, kundi ako ang pinipili ng puso mo. Pagkatapos namin kumain ay nagsindi ako ng kandila habang naliligo si Jessa. Gusto ko siyang sorpresahin pero hindi sa paraang makikita lang sa pelikula. Gusto kong ipadama sa kanya na kahit walang engrandeng okasyon ay may dahilan para siya ay mahalin. Lumabas siya ng banyo, suot ang manipis na puting night dress na halos hindi ko kayang tiisin. Oh, anong meron? Tanong niya habang pinupunasan ng kaniyang buhok. Wala, gusto lang kitang pasalamatan. Para saan? Para sa pagiging tahanan. Sa panahong ako ay naging isang palaboy sa sarili kong damdamin. Dahan-dahan kong hinawakan ang bewang niya. Inikot ko siya upang mapaharap sa akin. Hinalikan ko ang leeg niya, marahan at may paggalang. Gusto mo ba ako dahil ako lang ang natira, ha? Tanong niya habang dinadama ang halik ko. Gusto kita, kasi ikaw lang ang kailanman ay hindi lumisan. Humakbang siya papalapit, dumikit ang katawan namin sa isa't isa. Mama mia, kung dati ay wala akong nararamdaman na passion kapag may nangyayari sa aming dalawa ni Clara. Ngayon mapadikit lang kahit konti ang mga katawan namin ni Jessa ay nag-aapoy na ako. Isang gabi habang nanonood ako ng TV sa sofa ay may dumating na text galing kay Clara. Edward, may sakit si Mama. Ayaw kang makita pero kailangan kitang makita kahit minsan lang. Napakunot ang noo ko. Ang ibig sabihin niya ay mama ko, Mama Mia. Mami kasi ang tawag ni Clara sa kanyang ina. Simula nung nagkaanak kami, mama at papa na rin ang pinapatawag ng mga magulang ko sa kanya. At nung sinabi niyang may sakit ang nanay ko, hindi ko napigilan na mataranta. Mahal ko ang nanay ko, Mama Mia. Kahit itinakwil na ako ng sarili kong pamilya, ay mahal ko pa rin siya. Ayokong may mangyari sa kaniyang masama. Sinabi ni Clara sa akin na lumulubha na raw ang kalagayan ng nanay ko. Ano ba ha, Edward? Pipiliin mo pa rin ba yung ego mo? At hindi ka magpapakita sa mga magulang mo? Paano kung may mangyaring masama sa nanay mo? Mama Mia, sinabi ko kay Jessa ang binalita sa akin ni Clara. Sige na, puntahan mo ang nanay mo. Ayoko naman na maging dahilan para sisihin mo ang sarili mo kung sakali man ano man ang mangyari. Kaya nagpunta ako sa tahanan ng mga magulang ko. Wala sila doon. Ang sabi ay nasa ospital daw sila. Pumunta ako doon, pero nakasalubong ko si Clara sa may hallway ng ospital. Huwag ka munang pumasok ngayon, Edward. Nandyan pa ang papa mo.
Magtago ka na muna sa chapel. Tatawagin kita kapag wala na siya. Pagkatapos noon, halos mga 20 minutos pa akong nag-antay sa loob ng chapel ng ospital bago dumating si Clara. Sabi niya umuwi daw muna ang ama ko pati na rin ang kapatid ko para kumuha ng mga gamit at siya ang naiwan para magbantay. Kaya yun, Mama Mia, pinapasok niya ako sa loob ng kwarto ng nanay ko. Nakita ko ang ina ko. Payat na siya. Noong narinig niya ang boses ko ay napadilat siya. Humingi ako ng tawad sa kanya. Pinaliwanag din ni Clara sa kaniyang mga nangyari. Na hindi man namin ginusto na magkahiwalay kami, ayun naman ata ang kapalaran namin. Nag-usap kami ng nanay ko kahit na hinang-hina na siya. Hanggang sa bigla na lang tumigil ang paghinga niya. Nataranta kaming lahat at tinawag ang mga doktor. Sakto naman na siyang pagbalik ng tatay ko sa ospital. Galit na galit siya nung makita niya ako. Galit na galit ang tatay ko sa akin. Kung hindi pa siya naawat ni Clara ay baka nabugbog na niya ako, Mama Mia. Paulit-ulit akong humingi ng tawad pero hindi ko pinagsisihan ang naging desisyon ko. Hindi ka ba naaawa dito kay Clara, ha? Bakit mo pinagpalit ang babaeng napakabuti dyan sa kabit mo? Tignan mo nga si Clara. Hindi na niya kami responsibilidad pero hindi niya pa rin kami iniiwan. Ganyan ang tunay na nagmamahal, ha, Edward? Ganyan. Sigaw ng papa ko. At sa araw na yun, Mama Mia, ay tuluyan ng binawian ng buhay ang nanay ko. Galit na galit ang pamilya ko sa akin at halos hindi ako makalapit sa burol ng nanay ko. Buti na lang at pinakiusapan sila ni Clara. Sabi ni Clara ayos na siya. Sabi ni Clara, hindi na raw siya nasasaktan, natanggap na raw niya ang nangyari sa amin. Kaya dapat daw tanggapin na rin namin o katanggapin na rin daw ng pamilya namin. Nag-attend ako ng libing ng nanay ko. Pero, pagkatapos nun, sinabihan ako ng ama ko na hindi na dapat ako magpakita pa sa kanila. Mama Mia, hindi naging madali ang pinagdaanan naming dalawa ni Jessa. Hanggang ngayon, sa totoo lang, hindi pa rin siya tanggap ng pamilya ko. Ilang beses ko siyang inalok na magpakasal na kaming dalawa dahil nasa hustong gulang naman kami. Hindi naman na namin kailangan ng pahintulot ng kahit na sino. Pero laging tumatanggi si Jessa. Sabi niya, Mama Mia, tsaka na lang daw kami magpakasal kapag tinanggap na siya ng pamilya ko. Pero paano ba yun mangyayari? Hanggang ngayon, kahit ilang beses kong sinubukang lumapit sa ama ko, ay hindi pa rin niya ako tinatanggap. Hindi pa rin niya ako kinakausap at ang sabi niya, kinakahiya niya raw ako. Masyado kasing konserbatibo ang pamilya namin, Mama Mia. At galit na galit sila sa nangyaring paghihiwalay naming dalawa ni Clara. Sa ngayon ay may anak na rin kami ni Jessa. Pero kahit may anak na kami, hindi pa rin ito natanggap ng ama ko at ng dalawa kong mga kapatid. Hindi ko alam kung hanggang saan kami magtitiis ni Jessa. Lagi ko siyang tinatanong kung handa na ba siyang pakasalan ako. Pero lagi niyang sinasabi na hindi naman daw importante sa kaniyang kasal. Si Calvin nga pala, Mama Mia, at si Clara ay nasa Canada na. Pinitisyon kasi si Clara ng mommy niya. At dinamay na rin ito ang anak naming si Calvin. Sa ngayon ay wala akong balita, pero ang huling alam ko ay single pa rin daw siya. Siguro, Mama Mia, gaya ng sabi ni Jessa, hindi raw ako matatanggap ng pamilya ko, lalong-lalo na siya kung mananatiling walang ibang karelasyon si Clara. Maraming salamat po. Nawa, Mama Mia, ay ipagdasal niyo na sana matanggap na rin kami ng pamilya ko. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Edward. Grabe ang pamilya mo, Edward. Oo. Pero alam mo,
sa isang banda, medyo saludo din ako sa pamilya mo. Saludo din ako sa paninindigan nila. 'Di ba? Pero, dapat tanggapin na nila ang nangyari sa inyo ni Clara. Hindi naman kayo kasal. Yung iba nga, 'di ba? Pero hindi natin alam eh. Sa ngayon lang ay hanga ako sa pinaglalaban ninyong dalawa na pagmamahalan ninyo ni Clara. I mean ni Jessa. Hindi pala Clara. Ni Jessa. Si Clara pala yung ex. Grabe naman. Hindi ko naman hindi ko na malaman kung ano ba itong pinagsasasabi ko. Pero ang gusto ko lang ay masigurado mo sa sarili mo na talagang ipaglalaban mo si Jessa. At si Jessa naman, Jessa girl! Kung nakikinig ka ngayon, ay naku, magpakasal ka na girl. Grabe naman yung hindi ka magpakasal dahil hindi ka tanggap ng pamilya. Paano kung hindi ka talaga tanggapin habang buhay, ayaw mo magpakasal? Baka naman, ayaw talaga ni Jessa magpakasal. Well, hindi natin alam. Anyways, kung may opinion o kuro-kuro kayo sa naging kwento natin ngayong araw na ito, please do not hesitate na mag-like at share ditong video natin. At syempre, huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel kung hindi pa po kayo subscriber. Para naman, unti-unti tayong dumami dahil as of now, as of recording this video, ay nandito pa rin tayo sa ating 75,200 subscribers. So, ang hihilingin ko sa inyo, sa ating mga tagapakinig, na sana kayo ay mag-subscribe na at mag-click na ng notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing may bago tayong upload. At syempre, mag-hi na rin ako sa ating mga kasuki, ayan, ka-joiners, ka-membership, ganun. Anong pa bang tawag natin dyan? Ayan, maraming salamat sa pagpapamember ninyo dito sa ating programa. Ayan, Maria Elena Abe na kaya bago-bago pa nating member, nag-join siya kahapon, which is August 4. Yes, August 5 ito na re-record na kasi may bisita ako next week. Ngayon, may bisita ako galing Maynila, kaya hindi ako makakapag-record. Hello ako kay Maureen Tugab, kay Angeline Puaso, kay Gimaras Girl, kay Easy Gale, kay Mila Raduban, at Freaky. Sila po ang ating mga members o naging members dito sa ating channel. At syempre, hello din ako sa mga nagko-comment sa atin. Ayun, kay Ailis Shokom or Ali Shokom. Hindi ko alam kung ano ba yon. Hello rin ako kay Mary Aubrey D. Ocampo. Hi Mary Aubrey D. Ocampo. Belated happy birthday. August 9 yung birthday niya. Belated sa pag-ere nito, pero happy birthday sa pag-record nito. Hello sa'yo. Hi din ako kay Liza Chen. Maraming salamat. Hello rin kay Rosana Crisostomo. Kay Jean8864. Hello rin ako kay Jay Nabaklas. Tama po ba? Hindi ko alam eh. Hello sa'yo. Hi din ako kay Ella Gida, kay Aksa Heliana, kay Julie Ann Ramilo, maraming salamat. Kay Virgil Lopez, kay Andreline Reyes. Hello rin ako kay Jenny, kay Gimaras Girl na lagi pa rin nagko-comment. Kay Virgie Tamparong, maraming salamat sa'yo. Kay Rocana Sabal, ayun. Maraming salamat din Joylyn Panis Lomilo. Maraming salamat Margie Flores. Hello rin ako kay Chrislyn Cabael, kay Marisa Tagaw, kay Clarinel Miguel, maraming salamat. At sa lahat ng nagkikinig sa atin, kay Maiko, ayun, or Miko, maraming salamat Miko. Negrita Colayja, kay Lilibet Obalyas, tama po ba? Or Tubalyas? Hindi ko alam. Hey rin ako kay Sir Reynaldo de Vera, kay LB Lapot, Chazzy Chay, Marvy Montesilio. Hello, maraming salamat sa inyong lahat. Nako, sa lahat ng nakikinig sa atin, thank you very much. I love you all so much. Hanggang sa susunod nating kwento. Mag-email kayo kung may sarili rin kayong storya na nais i-share sa atin. mamamiacdo0317@gmail.com. Follow me on my other social media accounts, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on TikTok, Instagram,
YouTube na ito, Instagram at saka Threads at Facebook. Maraming salamat. I love you. Ingat po kayo. Mwah. Bye-bye.